now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve,
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihid ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesus Kristo'y Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sinauna mo hangarin, ang taong ay tusig,
sugihay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon, bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka muli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula pa sa Dan hanggang sa Beerseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon.
at didinig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog. Handa akong Hindi sumasama sa pananambahan sa managkalat ng Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin. Upang yaong salay iyong patawarin, sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sunding iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ko titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay, at ibinangon. Noon ding inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat na may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilipot niya ang buong Galilea na nagngangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. May nabasa akong kwento, may isang lalaki daw na may cancer at pumunta siya sa doktor, nagpatingin. Sabi ng may sakit, "Dok, no? Ano ba ang sitwasyon ko?" Sabi ng doktor, 3 buwan na lang mamamatay ka na. Sabi ng lalaki,
ano ang gagawin ko upang mabuhay pa ako? Sabi ng doktor, mag-asawa ka ng pangit at bungangera. Sabi ng lalaki, gagaling po ba ako kapag mag-asawa ako ng pangit at bungangera? Sabi ng doktor, mas piliin mo pang mamatay kaysa kasama siya araw-araw. Mga kapatid ko po, kay Kristo, sa ating Ebanghelyo, punong-puno ang bayan, ang bahay ng may sakit. Una, ang may sakit ay yung, ano tawag dito? Sa biyanan, tama ba? Biyanan, no? Sabi daw ng professor namin, bakit daw, ito daw yung rason kung bakit dininay ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Dahil pinagaling niya ang biyanan ni Pedro. Pero hindi naman totoo. No? Nakita lang ni Jesus na may lagnat at doon naantig ang kanyang puso kaya kanyang ibinangon. At simula noon, pinuno na ng mga tao ang bahay na iyon. At lagi niyong tandaan, kahit anong sakit ay pinapagaling ni Jesus. Kahit sakit sa utak. No? Minsan depressed tayo, minsan yung worry tayo sa mga bagay-bagay. Lapit lang po tayo kay Jesus. Walang anong sakit na hindi niya kayang pagalingin. Physically, emotional, mental, kung ano-ano pang mga sakit na meron kayo. Kaya po, in my own reflection, sabi ko, sana si Jesus ngayon na lang bumaba sa mundo upang mawala na ang COVID na ito. Dahil ang COVID ay simpleng sakit lamang, pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ito'y kumakalat. Di po ba? Yan. Gusto ko sana nandito si Jesus upang ipuin niyang lahat ng may COVID. Sa ganun ay gumaling sila. Alam niyo po, ang COVID, kahit na wala kang COVID, minsan nade-depress ka. May kunting sipon ka lang, nagiging praning ka na. Di ba? Depression. Minsan, hindi mo alam, kinakabahan ka na, baka may COVID na ako. Itong nangyari sa akin nung morning, hindi ako makahinga. Sabi ko, bakit hindi ako makahinga? Baka may COVID na ako, Tapos, sinerch ko yung panic attack. Siguro nagpapanik lang ako, napapraning. Dahil wala akong tulog ng gabi, maaga akong nagising. At saka nung gusto kong bumalik ng tulog, hindi ako makatulog. Parang something lang na pumasok sa isip ko na hindi ako makahinga. At doon, hindi talaga ako makahinga. Kaya very powerful pala yung mind. Kaya mga kapatid ko po kay Kristo, hindi ako nag-take ng gamot. Alam niyo, ginawa ko, nanalangin lang ako. Sabi ko, patay na kung patay. Lord, patawarin mo ako. Hindi naman ako. Isa lang nilapitan ko. Isang Diyos lang talaga. Sabi ko, kapag ako'y kukunin mo na, sana patawarin mo ako sa aking kasalanan. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, sa tuwing tayo'y may sakit, ang Diyos lang ang lapitan natin. Of course, pwede naman yung mga doktor. Pero in times of yung tinatawag between life and death, ang Diyos na talaga ang last resort nating lalapitan. Siya na lang talaga. Wala nang iba. Huwag mo nagisingin yung katabi mong kwarto, Yung Diyos mo na lang ang sabihan mo na, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. At ito pa, hindi lang si Jesus nagpapagaling ng may mga sakit. Siya po'y nagpapalayas din ng demonyo. Ibig sabihin, siya ang may otoridad na magpalayas ng demonyo. Sapagkat siya po ay Diyos. Kaya hindi niya pinapasalita ang demonyo sapagkat ang demonyo
kilala si Jesus. Di po ba? Kilala nila. Kaya hindi niya pinapasalita upang sa ganon, no? Ang tao ay matuto sa kanilang pamumuhay na tanggapin si Kristo na Diyos. Hindi yung galing pa sa demonyo na si Jesus ay Diyos. Kaya mga kapatid ko, kay Kristo, si Jesus ay nag-ikot, no? Nag-ikot siya. At sa madaling araw, anong ginagawa ni Jesus? Ha? Nananalangin, no? Iyan. Nananalangin, no? Umagang-umaga, no? Sa madaling araw, siya'y nananalangin. Now, titignan natin ang ating sarili. Sa ating araw-araw na ginagawa, ano ba ang dulo ng ating ginagawa sa araw na ito? Minsan nakakalimutan na nating manalangin. Yan. Busy na tayo sa mga bagay na hindi naman kailangan. Kaya po ito pinapakita ni Jesus na bawat oras, no, sa pagtatapos ng araw, dapat ika'y manalangin. At sa kanyang panalangin, hinahanap pa rin siya. At nung siya'y natagpuan, anong ginawa niya? Pumunta pa rin siya. Sabi niya, hindi na. Aalis na tayo. May tao na naman nangangailangan. Ganun si Jesus. Parang hindi na siya natutulog. No? Ang kanyang oras nung siya'y nabubuhay ay ibinibigay niya sa nangangailangan. Yan po. Tanungin natin ang ating sarili. Binibigyan din po ba natin ang ibang tao ng nangangailangan? Yung ibang tao nangangailangan sa atin, binibigyan po ba natin ng panahon? Or baka hindi na? Minsan kapag hindi importante ang tao, hindi na natin binibigyan ng oras. Alam niyo po, sa 5 minuto, sa 10 minutes, importante sa taong nangangailangan ng makakausap. Dito daw, no, last time, Monday, that was Monday, may naghahanap. Sa tingin ko, nakita ko yun, no? Since Monday, parang hindi ko rin pinansin. Naghahanap ng pari na makakausap. Later on, nalaman ko na yung naghahanap ay nagpakamatay. You see? Kailangan niya lang pala ng makakausap. Dahil during that time siguro, depressed na siya. At wala na siyang malalapitan. Nanay niya, tatay niya, no, hindi niya na siguro makakausap. Kaya naghahanap na lang. Hindi nakausap, nagpakamatay. Konsyensya, no? Sana sabi ko, sana hindi ko siya nakita, no? Sana yun, no? Defense mechanism na. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng presensya ng isang tao sa taong nangangailangan. Bawat isa sa inyo, no, ay may taong nangangailangan sa inyo. Huwag niyo baliwalain sapagkat baka sa kunting oras masisave niyo pa ang kanilang buhay. Kung wala man kayong maibigay na bagay, at least yung kunting panahon para sa taong nangangailangan. Ito lang po sa ating ebanghelyo. Naging libre ang sarili ni Jesus para sa lahat. Kaya po sana tularan natin siya. Magsitayo ang lahat. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo, dali natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng may dalang hinagbis at paghihirap at nangangailangan ng kagalingan, puno ng pagmamahal. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkait ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag ng kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yaong mga taong mabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ng Panginoon sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao at yaong mga namimighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawaan sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, bantayan mo ang aming pamilya. Iligtas at pangalagaan mo kami, sapagkat lahat ng aming pag-asa ay nasa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at pinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon iting paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at mga masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang libing hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag
upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukalang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lupa, maralang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa at patawarin mo ang sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa at huwag mo kami ibahin dulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
this would be. A history so torn with wars. The sky seems grayer in our hearts. It's grayer in our hearts. I could have sworn it would end in misery, but the world is turning still, and we're also learning somewhere, even out there, something's greater than our hearts. The storms of life may shake our ground. A greater peace still dwells in our hearts. The dreams we build may fall apart. A deeper hope still runs in our hearts. Fear no harm, we are ruled by a far greater love, a far greater love. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamumuhay namin, sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan
katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.